Update nga tayo sa Gilas Pilipinas, paghahanda nga ito sa fourth window sa FIBA World Cup Asian Qualifiers. Marami nga ang nalungkot sa balita na itong si Justin Brownlee ay hindi na makakapaglaro sa Gilas Pilipinas sa fourth window at kumpirmado na nga yan kay Coach Tim Cone. Kaya naman all Filipino local players ang maglalaro sa fourth window. Pero dito nga sa mga nasagap kong larawan at video, makikita natin na itong si Justin Brownlee ay nagtitraining at nagpapalakas sa Amerika. Ang mga larawan at video na ito ay 4 days ago. At kitang-kita naman dito nagpapakondisyon talaga itong si Justin Brownlee. At mukhang nagbabalak pa atang bumalik sa Gilas Pilipinas o humabol sa Gilas Pilipinas, pero mukhang malabo na dahil 4 days to go na lang. At maglalaban na ang Iran, Gilas at Jordan. At ayon nga sa patakaran ng FIBA, 24 hours ang binibigay na palugit upang ang isang players ay makapaglaro sa kanyang kupunan. At alam naman natin kung gaano kalayo ang Amerika sa Pilipinas, at kung babiyahe si Justin Brownlee, aabutin ng 16 hours, may jet lag pa yan at mukhang malabo na talaga. At si Justin Brownlee na mismo ang may sabi na hindi muna siya maglalaro sa Gilas Pilipinas. Kaya naman dito makikita natin na todo ang ensayo ni Noypi at mukhang binabalik ang kanyang shooting, dahil kung atin ngang babalikan nung third window, si Justin Brownlee ay umambag lamang ng 4 points kontra nga sa New Zealand, tapos napagdesisyonan na hindi na siya palaruin kontra sa Australia. Doon pa lang kitang-kita na mayroong iniinda itong si Justin Brownlee at marami nga daw siyang natamong mga injuries. Kaya naman siguro nagpapalakas muna si Justin Brownlee at nagpapakondisyon dito sa Amerika bago bumalik ng Pilipinas. Pero malay natin makapaglaro naman itong si Justin Brownlee sa Asian Games, dahil sa September pa naman yon. Kaya naman ipanalangin natin na sana bumalik na sa kondisyon itong si Justin Brownlee at magamit sa paparating na Asian Games. Samantalang sa ibang balita naman, inamin nga ni Kai Sotto na sa kanyang pagbabalik sa Gilas Pilipinas dito sa fourth window, 100% motivated talaga siya na maglaro para sa Gilas Pilipinas, dahil alam naman nating lahat na mayroon ng inspirasyon ngayon si Kai Sotto dahil nagdadalang tao ang kanyang asawa, at talaga namang motivated talaga siya na maglaro para sa Gilas Pilipinas. Kaya naman expected natin na kahit wala si Justin Brownlee, nandyan naman itong si Kai Sotto at siya ang magsisilbing import ng Gilas Pilipinas. At sa laki niyang 7'3", marami na siyang napatunayan, lalong-lalo na hindi makakalimutang FIBA Asia Cup Qualifiers kung saan nakaharap nga natin ang New Zealand. At dahil nga sa tulong ni Kai Sotto, nakasilat at nakakuha tayo ng panalo sa New Zealand. Tapos yung Olympic Qualifiers kung saan ay sinabayan natin ang lakas ng Latvia sa tulong na rin yan ni Kai Sotto. Kaya naman expected natin na kahit na all Filipino ang lineup natin ay papalag pa rin tayo sa Iran at Jordan, syempre sa tulong na rin ng laki tangkad ni Kai Sotto. At sa mga nagtatanong naman, may inilabas na ba na Final 12 ang SBP? Ang sagot, wala pa. Final 14 o 14-man lineup meron silang inilabas, pero naglabasa na sa social media ang mga predicted Final 12. Kaya naman ating kilalanin kung sino-sino ang projected Final 12. At dito nga sa projected Final 12, ang pasok si AJ Edu, Juan Gomez-Diliano, Scottie Thompson, Kai Sotto, Justin Baltasar, Carl Tamayo, RJ Abarientos, Junmar Pajardo, Kevin Kembao, Chris Newsam, Troy Rosario at itong si Dwight Ramos. Ang magiging reserve si Justin Arana at si CJ Perez. Sang-ayon ba kayo sa projected Final 12 na ito? Maaari kayo magbigay ng komento sa comment section. At kung nagustuhan mo ang video na to, paki-like naman, paki-subscribe, pakipindot ang notification bell para updated ka sa susunod kong i-upload.